inilabas po kasi ang Rappler na balita. At ayon nga mga kababayan sa balita ng Rappler, di ba? Eto, Cheese Escudero, top campaign donor bags, 5.1 billion in flood control project. So ibig sabihin, yung isang donor sa kampanya ni Senate President Cheese Escudero, kasama pala dun sa pinangalanan ni PBBM na nakinabang doon po sa mga flood control project. Ibig sabihin, may isang construction company na konektado kay Senate President Cheese Escudero or kaibigan ni Senate President Cheese Escudero, kaya nakakuha ng 5.1 billion pesos na kontrata sa mga flood control project. Anyway, shoutout po kay Ate Island Renon ha. Thank you po sa pakape. Maraming salamat po ha. So ngayon mga kababayan, basahin po natin ito nilalaman and then lipat na natin dito. Kasi dito may nalabas na mga ads eh. Tapos may mga i-close pa tayo. Ayan, dito na natin dalhin. Yan. So ngayon, ang source po natin dyan ay Rappler. Sabi po dito mga kababayan, wait lang, lakihan ko. Yan, para makita natin. Eto ha. Yan. Mahigit sa kalahati ng mga proyekto sa flood control or sa baha ng Centerways Construction ay nasa sariling lalawigan ni na Senator Cheese Escudero sa Sorsogon at sa loob ng kanyang distrito. Umuulan ng mga kontrata sa flood control project para sa pinakamalaking campaign backer ni Senate President Cheese Escudero mga kababayan. Ibig sabihin, dumami yung mga proyekto nito pong isang construction company, nitong Centerways Construction, at ito pong Centerways Construction na ito ay kaibigan ni Senate President Cheese Escudero at konektado po kay Senate President dahil nga ito po ay isa sa mga donor or nagbigay ng campaign funds dito po kay Senate President Cheese Escudero. So ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Si Lawrence R. Lubiano, ang presidente ng Centerways Construction and Development Inc., ang nangungunang donor ni Escudero noong 2022 election at naghulog ng 30 million sa campaign funds ng senador. Batay sa kanyang opisyal na statement of contribution and expenditures, iyan ay 20% ng 146.5 million cash na kontribusyon sa natanggap ni Escudero mga kababayan. Biruin nyo, etong Centerways Construction and Development Inc. Namuhuna ng 30 million kay Escudero. Nakuha nyo yung pinupunto natin mga kababayan, namuhuna ng 30 million pesos. Tapos, yung naging resulta, nakakuha ng halagang 5.1 billion pesos na mga proyekto ng flood control project sa gobyerno. Pero inyo, 30 million lang yung puhunan. Ang laki ng mga pumasok na pera. Diba? Anyway, ituloy pa natin mga kababayan. Sabi pa dito, fast forward. Sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang Centerways Construction ay lumalangoy sa mga deal ng gobyerno. Mula 2021 hanggang 2024, ang kumpanya ay nakakuha ng 5.1 bilyong halaga na mga proyekto sa flood control. Ang kumpanya ng construction na nakabase sa Sorsogon ay mayroon lamang na 5 kontrata sa pagkontrol sa baha or sa flood control noong 2021. Noong 2022, nakakuha ito ng 44 na kontrata, isang halos 9 na beses na tumalon. Ibig sabihin, lumago. Diba, ganyang kalaki mga kababayan. Namuhunan lang kay Senate President ng 30 million, aba, ang dami na agad ng mga na-close na deal na mga proyekto sa gobyerno. Diba, ngayon ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, ito pa daw. Ayan ang Centerways Construction ay naiiranggo sa ikapito sa nangungunang 15 na flood control project contractor na pinangalanan ni Pangulong Marcos para sa panahon ng Hulyo 2022 hanggang Mayo 2025. At hulaan kung saan ang karamihan ng trabaho ay nangyayari. 96% ng mga proyekto ng Centerways Construction mula 2021 hanggang 2024 ay nasa rehiyon ng Bicol. At 3 iba pa ay nasa Central Visayas. Di ba kung matatandaan nyo mga kababayan, noong 2024 nung may bagyong Karina,
pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Yan yung mga panahon na si former VP Leni, umaano mga kababayan, lumulusong sa baha. Di sa pagkakataong yon, kahit merong center waste construction, binabaha pa rin ang Bicol. Hindi, ako nagtatanong lang naman, kasi biruin nyo ang laki ng mga nakuha nilang proyekto sa flood control dyan po sa Kabikulan. Diba sa gobyerno at dyan po dinala sa Kabikulan. Ngayon ang tanong natin, bakit binabaha pa rin yung mga ilang lugar dyan po sa Bicol? Kung nakakuha ng napakaraming proyekto, mga kababayan, etong center waste at dinala po dyan po sa Bicol, mga kababayan. Diba ngayon ipagpatuloy pa natin? Sabi pa dito, sa 54 na proyekto sa Sorsogon, 36 ang nasa unang distrito, ang matagal ng political term ni Escudero. Mula noong 1987, ito ay sunod-sunod na pinasinayaan ni Cheese ng kanyang ama na si Salvador, ng kanyang ina na si Evelina, at ng kanyang kapatid na si Maria Bernadette. Sabi pa dito, bago bumalik si Cheese sa Senado noong 2022, nagsilbi siyang gobernador ng Sorsogon mula 2019 hanggang 2022. Si Pangulong Marcos, yan, sa kanyang huling State of the Nation address ay gumawa ng isang malaking pagpapakita ng pangako na sugpuin ang katiwalian sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha. Ito daw yung sabi ni PBBM, mga kickback, mga incentive, irata, SOP for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa mainyong kapwa Pilipino. Sabi ni Marcos sa Grand Plenaryo ng pambansang ng batasang pambansa. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, sa likuran niya sa Rostom ay nakaupo si Senate President at House Speaker Martin Romualdez, ang pinsan ng Pangulo. Napapagkahalatang babala lamang iyon sa mga matutulis na paghuhukay or sa mga matutulis mga kababayan na dumadali dyan ng mga flood control project o iba pa na mga proyekto ng gobyerno na pinagkakakitaan. So kung titingnan ninyo yung sinabi po ni PBBM, isang matinding babala po yun sa mga yan. Kaya nga kung mapapansin ninyo, diba habang nagsasalita ang presidente, merong nasusunog, merong nagiging abo doon po sa likod. Kasi nga, yung sinasabi po ni PBBM, lalo na nung tumapat sa flood control project, mapapaghalataan ninyo kung sino yung mga involved dyan. So ngayon, dahil po sa inilabas ng Rappler na balitang ito, na kung saan, ito daw pong si Cheese Escudero, top campaign donor, bags 5.1 billion in flood control project, bigla pong nagsalita itong si Cheese Escudero. Diba nung una tahimik pa siya sa issue ng flood control project. Ngayon, nung naglabas ng article yung Rappler, biglang nagsalita, biglang nawindang, biglang nataranta itong si Cheese Escudero. At ano po yung sabi niya mga kababayan? Biruin nyo uulitin ko. Etong si Lawrence R. Lubiano, ang presidente ng Center Waste Construction and Development Inc., ang nangungunang donor ni Escudero noong 2022 election na naghulog ng 30 milyon sa kanyang campaign funds. So ngayon, sa madalit salita, ito pong Center Waste Construction ay namuhuna ng 30 million dito po kay Escudero di umano. Diba? At dahil dyan, siyempre siya yung number 1 donor ni Escudero, nakakuha ng napakaraming proyekto, nakakapagtaka lang, nakakuha ng napakaraming proyekto sa gobyerno, ito pong Center Waste Construction. So ibig sabihin, related po ito mga kababayan kay Senate President Cheese Escudero. So ngayon, biglaan po nagsalita etong si Escudero nung lumabas mga kababayan ito pong balitang ito. Dahil kung titingnan nyo, ito yung graph Nasaan yung graph? May graph dito. Nakalak mga kababayan. Nakalak yung article Ayan Kailangan pa mag-register. Pero ito yung yan yung mga dokumento mga kababayan. So ngayon, ito yung article na inilabas po ng Rappler at yan po ay kaagad-agad nagpa-press conference etong si Escudero para ilabas naman mga kababayan yung kanyang sagot. Ibig sabihin, nawindang talaga si Cheese Escudero at ito po yung sabi niya. Wait lang, liitan ko lang. Yan. Pakinggan po natin. Eto
Na merong demolition PR job na nakatuon laban sa akin at tulad ng Eto, sa sobrang pagkawindangan niya dito, mga kababayan, meron siya mababanggit na salita na lahat kayo, mga kababayan, magugulat. babala na isang kapwa ko senador na merong demolition PR job na nakatuon laban sa akin at tulad ng babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Matagal pa yan. Ayan. Diba ano yung sabi dito, mga kababayan ni Chis Escudero? Yan daw pong ginagawang yan, yung mga balitang lumalabas, yung mga article na nagdilipana na di umano number 1, na donor niya yung Centerways Construction na ikapito dun sa 15 na ilalabas ni PBBM na listahan ng mga construction company na nanamasa ng mga budget para sa flood control project, yung isa po doon konektado po sa kanya kasi donor nga niya. Ngayon, ayon po sa kanya, yun daw po ay isang paraan lamang ng demolition job. Dahil nga daw, kapag ka nawala daw po siya sa pwesto, mas madali nang ipasok, mga kababayan, yung impeachment pagdating ng February 6. Pero malayo pa daw po yun. So ibig sabihin pala, mga kababayan, hanggat naandyan siya, walang uusad na impeachment. Diba, nakuha niyo yung pinupunto natin? Ibig sabihin pala, hanggat naandyan pala siya bilang Senate President, kahit anong file ng impeachment complaint, walang uusad na impeachment kasi haharangin niya ng haharangin. Kasi siya yung balakid dyan para, para mapapanagot etong si Sara Duterte or sumalang man lang sa trial etong si Sara. So ibig sabihin hanggat nandiyan pala siya, walang pananagutan, nauusad. Hindi pwede maging accountable etong si Sara. Diyan nga, mga kababayan, sa sobrang pagkawindang niya, bigla niya nabanggit niyang salitang yan. So ibig sabihin, totoo pala na ikaw ang humaharang sa impeachment ni Sara Duterte. Ibig sabihin, senador ka ng mga Duterte. Ako nagtatanong lang naman. Diba? So anyway, tuloy pa natin. But having said that, allow me to answer the malicious, I will say malicious, ill-timed article that came out against me in relation to the flood control press con of the President yesterday. Number 1, ang sinabi ng Pangulo kahapon, mga completed flood control projects mula 2018 na nagkakahalaga ng humigit kumulang 550 billion pesos. Sinabi niya, wala siyang aligasyon, pero 15 kontratista ang nakakuha ng ganong kalaking pondo. Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Wala pang 1% ng kabuuan. Hindi, ang pinag-uusapan kasi dito yung mga nakakuha ng flood control project. Hindi naman kasi ang pinag-uusapan dito yung isa lang na nakakuha ng may pinakamalaking flood control project eh. Ang pinag-uusapan dito yung mga nakakuha ng mga flood control project na mga kontraktor. Parang sinasabi kasi, mga kababayan, dito ni Senate President Chis Escudero, bakit lamang naman daw dun sa kanya, sa kaibigan niya, yung parang pinapainit, ika nga, mga kababayan. Yung iba daw naman, nanamasa din dun sa mga flood control project. May mga kontraktor din naman na nakakuha. Kaya nga inilalabas lahat yan para ang taong bayan na mismo ang humusga dyan po sa mga kontraktor na yan. Diba? Para mismo ang taong bayan na ang makakilala na ito palang si ganito, konektado pala kay ganito. So ngayon, kasalanan ba ng Rappler na nakita nila na etong si Chis Escudero, mga kababayan, konektado dito po sa Centerways Construction, mga kababayan, and Development Inc. Diba? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%? Bakit pinagtuunan ng pansin, hindi yung... Iniisa-isa na nga Di ba kagabi, mga kababayan? Ito para klaro. Para klaro lang po sa lahat. Ano ba yung tinalakay natin kagabi? Yung in-expose ni Mayor Vico Soto. Yung St. Gerald Construction, St. Timothy, yung ano pa ba, yung Omega, Alpine Omega Construction Company, mga kababayan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Natalakay na po natin yung kagabi at yan po ay konektado sa mga diskaya.
Ayon po yan mismo mga kababayan kay Mayor Vico Soto. So ibig sabihin, hindi lamang mga kababayan hindi lamang mga kababayan yung Centerways construction, yung pinag-iinitan ng taong bayan. Yung pinagpupukusan ng taong bayan, hindi lang. Wala tayong pakialam kung 1% pa yung nakuha niyan. At least, nakakuha yan dun sa 500 billion na budget para po dun sa mga flood control project. At yan po ay napabilang sa may pinakamaraming nakuha. So yung sinasabi niya na bakit to pinagtutuunan, yung nakakuha ng 1%, wala nga pakialam dyan ng taong bayan eh. Ang tinitingnan ng taong bayan dito, yung mga kontraktor na nakakuha ng flood control project na konektado sa isang politiko, mga kababayan na nagsisilbi sa gobyerno. So ngayon, kasalanan ba ng taong bayan ng Rappler na malaman nila na yung Centerways ay konektado kay Chis Escudero kasi nga, donor. Donor ni Chis Escudero ito pong Centerways. Di ba? Ipagpatuloy pa natin. Mga mambabatas marahil o opisyal ng gobyerno na kontraktor, hindi naman ako kontraktor. Hindi ako bahagi na anumang negosyo kaugnay sa construction. Pero donor mo, inamin mo, inadmit mo, nakaibigan mo yung nasa Centerways. Yung presidente ng Centerways Construction. Kasi nakakapagtaka naman, kung walang kapit mga kababayan, itong Centerways Construction na ito, hindi po ito makakakuha basta-basta ng proyekto sa gobyerno. Marami po itong pagdadaanan na mga bidding, mga bagay-bagay bago po ito makakuha ng mga proyekto sa gobyerno. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Supply sa pamahalaan mula nung pumasok ako sa gobyerno noong 1998. Sa katunayan, yung mas malaking bahagi ng pondong di umano nakuha nung kontratistang tiga Sorsogon ay nakuha niya bago pa ako naging senador muli noong 2022. Ayon mismo sa datos na pinresenta ng Pangulo kahapon. So klaro, malisyoso ang artikulo, tiniming ang paglabas at tiniming talaga para ika nga idikit ito bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama. Yung insinuation, yung innuendo, nandun pa rin. Kaya minabuti kong sagutin ngayong Wait lang. Wait lang mga kababayan ha. Balik tayo dun sa Balik tayo. Dun sa article na binasa ko kanina. Balikan lang natin saglit. Ano ba yung sabi dito? Ano yung mga date na nakakuha? Ito. Pakinggan, balikan lang natin saglit. Ano yung sabi dito? Yan. Aha. O yan. Sabi dito mga kababayan, ang Centerways Construction ay niraranggo sa ikapito sa mga nangungunang 15 flood control project contractor na pinangalanan ni Pangulong Marcos para sa panahon ng Hulyo 2022 hanggang Mayo 2025 mga kababayan. Sabi pa dito, at hulaan kung saan ang karamihan ng mga trabaho ay nangyayari. 96% ng mga proyekto ng Centerways Construction mula 2021 hanggang 2024 mga kababayan ay nasa rehiyon ng Bicol. Tatlong iba pa ay nasa Central Visayas mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, maliwanag naman dito na may proyekto pa rin ang Centerways Construction pamula 2022 hanggang 2025 mga kababayan. At alam naman po natin na kada taon may nadadagdag na pondo, may idinadagdag na pondo ang gobyerno sa mga flood control project mga kababayan. So ibig sabihin, nung panahon ng 2023 hanggang 2024, senador na etong si Senate President Chis Escudero. Kaya hindi niya pwedeng sabihin mga kababayan na hindi pa siya senador uli, yun lamang ang nakuhang kontrata ng Centerways Construction. Hindi po niya pwedeng sabihin yon. Kasi 2023 hanggang 2024 hanggang 2025, May 2025, may proyekto pa rin ang Centerways Construction at siya po ay senador na sa mga panahon na yan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. umaga. Kaya for the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto. Sige, sana lang napunta yung 9 billion. Ganito na lang, sige, kung wala talaga mga kababayang kung wala talagang kinalaman sa mga ganyang klase ng bagay, tanong na lang natin,
Saan na lang napunta yung 9 billion na galing doon sa insertion na inilaan mo sa, sa lalawigan mo, sa hometown mo, na 9 billion pesos? Di ba may nakalaan dyan para sa flood control project? Sino ang mga kontraktor niyan? Ako nagtatanong lang naman. Di ba? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pamahalaan sa Sorsogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorsogon. Meron kaming bibigay sa inyong data tungkol sa kinal naming figures kung saan papatunayan nun na wala pa nga ako dito nung karamihan yon ay nakuha. Hindi nga ang tanong nga, nung 2024 hanggang 2025, senador ka na. Ibig sabihin nasa Senado ka na. At noong mga panahon na yan, may mga nakuha pang proyekto, eto pong Center Waste Construction. Eh yan po ang tanong dyan na dapat sagutin ni Senate President Chis Escudero. So ngayon mga kababayan, kita nyo, dito sa part na ito, nagpapaliwanag na siya, idinideny niya na noong mga panahon na yan, wala pa daw po siya nung nakakuha ng napakaraming proyekto, etong Center Waste Construction. Ngayon mga kababayan, ito naman yung sa akin. Nakakapagtaka lang na bigla ang lumobo. Biruin nyo, nag-donate ng 30 million kay Chis Escudero noong panahon ng eleksyon. And then mga kababayan, nung after election, bigla ang lumobo yung mga proyekto ng Center Waste Construction. So sino ang nagbigay ng mga proyekto na yan? O ganito na lang, saan napunta yung 9 billion pesos na nakalaan? Diyan po mga kababayan sa Bicol. Galing sa insertion ni Senate President Chis Escudero. Kung wala talaga siya mga kababayan na kinalaman diyan sa mga inaakusa sa kaniya ng Rappler, na di umano konektado siya dito po mga kababayan sa Center Waste Construction. Kasi eto, biruin nyo, isang malaking salita na namuhunan ng 30 million at nakakuha ng maraming proyekto na nagkakahalaga ng 5.1 billion pesos. So hindi po kasi question dito kung 1% lang yung nakuha o kung 10% man o 9% man o 5% man yung nakuha. Ang question kasi dito, yung mga kontraktor na nakakuha ng proyekto ng flood control sa gobyerno. At yung pagkakalink ng mga politiko dun po sa mga construction company na yon. Mga kababayan? So anyway, yan po yung binitawang salita ni Senate President Chis Escudero matapos niyo po makita yung article galing po sa Rappler. Kasi biruin nyo, nawindang siya nakita niya, bakit lumabas yung ugnayan ko dito sa Center Waste Construction na ito? Bakit ako na yung laman ng balita? Nagulat siya mga kababayan, kaya nagsalita siya about po dyan. Yung sinasabi niya na malisyosong article, yun po yung article mga kababayan, ito po yan. Ito yan. Yung article na yan mga kababayan, yung sinasabi niya na malisyosong article. Na kung saan, talagang inamin din naman po mga kababayan ni Senate President Chis Escudero na taga Sorsogon, yung may-ari ng Center Waste Construction, kaibigan niya po, kababayan niya po. So hindi rin nalalayo na siya rin yung dahilan kung bakit nagkaroon di umano ng mga proyekto etong Center Waste pamula 2023 hanggang 2024 hanggang 2025. Mga kababayan, So anyway, kayo po, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo. Hingil po dyan sa balita pong yan. At least napapatunayan natin na medyo fake news etong si Senator Joel Villanueva. Diba sabi niya wala daw mga senador na konektado dun sa mga contractor company na yon. At wala daw mga senador na konektado doon po sa mga flood control. So ngayon, at least napapatunayan natin na fake news mga kababayan etong si Senator Joel Villanueva.